Hey mga brods, Calvin Oftana. Yes, alam naman natin na isa ito sa mga naglalaro ngayon sa Gilas Pilipinas kung saan diba tinalo nga nila ang Qatar. Well, isa ito sa mga best shooter ngayon sa PBA. Ito pong si Calvin Oftana from TNT Tropang Giga. Pero mga kabrods, meron tayong reports and rumors na ito po palang SMB ay ito yung minamata nilang shooter dati pa nung nasa NLEX Road Warriors pa nga itong si Oftana mga kabrods. So, hindi naman malabo na from TNT Superstar to SMC team mapupunta. Well, hindi naman na to bago sa TNT. Bakit? Saan ba nanggaling? Ito pong si Jetroy Rosario from Barangay Nebra San Miguel na dating TNT Superstar na shooter rin na kasing value rin ni Calvin Oftana, diba? Kaya nga napunta si Troy sa Blackwater dahil sa 3-team trade kay Oftana. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali. Maranasan itong lahat. 1xBet. So, mangyayari rin yan kay Oftana mga kabrods gaya ng ginawa ng TNT kay Troy Rosario. So, kahit ano ka pa, kahit superstar ka pa ng TNT, mati-trade ka. Kaya ito pong SMB, minamata nila at pwede nilang offer na ito pong si Calvin Oftana dahil ito nga yung gusto nilang ipalit na kay Marshall Laster pag ito ay nag-end na ng career sa kanyang PBA journey. Kaya nga ito pong si Calvin Oftana, isa ito sa mga paborito rin ni Coach Tim Cone na kinukuha ngayon sa Gilas Pilipinas. Kaya nga, yung relationship niya sa mga SMC guys, mga kabrods, nakakukuha na yung loob. Nakakahalubilo niya sina Coach Tim, sina Boss Al, sina Junmar Fajardo, Cathy, Ginebra guys, SMB guys, sina Perez, diba mga kabrods? Kaya hindi malabo na pwede itong makuha yung loob ni Oftana para nga ma-transfer to sa SMB. Well, kailangan din kasi magbigay ng SMB pero alam nga ng Beermen na marami silang babaguhing lineup ngayon dahil nga sa kanilang worst performance as of now ngayong season Commissioner's Cup dahil nga sa kanilang paglaglag dito na sila paunti-unting nagre-rebuild na mga kabrods. So ito na nga yung mga Jericho Cruz, Enciso, balak na nga rin si Marshall Lassiter and Chris Ross ibigay mga kabrods. Alang-alang lang makakuha ng isang superstar and shooter na katulad nito ni Calvin Oftana. So hindi na rin bago ito sa SMB na makikipag-trade sila ng mga bigating blockbuster na katulad ng ganito. Dati naman na rin nilang ginagawa yan. Kaya ito pong si Calvin Oftana, napakalaking tulong nito in terms of scoring pa and defense. Hindi rin kasi basta-basta ito pong player na ito dahil sa kanyang shooting mga kabrods and yung kanyang opensa, yung kanyang depensa ay dito siya nababayaran ng malaki ng TNT Tropang Giga. So ibang-iba nga ito kay Jetroy Rosario dahil consistent ito pong si Oftana every game. Kaya kahit tignan mo pa yung stats niyan ngayong season sa TNT, di ba mga kabrods? Kaya nga pasok ang TNT sa semis dahil kay Oftana rin mga kabrods. Dahil di lang naman shooting ang puhunan nito, maski nga sa paint kayang-kaya makipagpangatawan nito po ni Calvin Oftana. Mapa paint man, mapa perimeter, jumper, 3-point shootout, mga mapa 4 points mga kabrods, maasahan mo yung si Calvin Oftana. Kaya hindi na rin tayo magugulat kung makuha man ito ng SMB dahil sa Gilas Pilipinas pa lang, dito na siya pwedeng i-negotiate ng mga SMB guys, lalong-lalo na nandyan pa yung sports director ng SMC Group na si Boss Al Francis Chua. Kaya magandang at makakuha ito ng SMB para nga sa kanilang rebuilding na lineup dahil diyamak naman na mas lalakas sila lalo kapag si Oftana pa yung nakuha nila mga kabrods. 29 years old lang kaya marami pang pahihirapan nito. Kaya lahat mo ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba Calvin Oftana babagay sa SMB? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabroad. Speaking of Gilas Pilipinas, diba nga ito pong si Dwight Ramos. So ito sa mga naging clutch player nung kalaban ng Gilas kanina madaling araw, ito pong Qatar mga kabroads. Pero nanalong Gilas dahil nga sa tulong rin ito po ni Dwight Ramos. Pero may mga balita at reports tayo na ito pong si Coach Tim Cone. Alam nyo bang may mga sign yan kung bakit palagi niyang kinukuha ito pong si Dwight Ramos? Sa biro niya, sa dami-daming mga star players sa PBA,
Dwight Ramos siya ng Dwight Ramos. Bakit hindi na lang si Parks kung sa ibang bansa rin siya kukuha? Sina Terdy Ravenna, mga ibang Japan B-League guys, ba't hindi niya kinukuha? Bakit palaging si Dwight Ramos? Dahil nga mga brods, ayon din sa mga reports and rumors natin na ito pong sina Coach Tim Cone, ito pong SMC group na ito, gusto nga nilang kunin ng serbisyo po ni Dwight Ramos. Yes mga kabrods, dahil nga maski si Renz Abando kinukuha na rin ng MPBL. So, kayang-kaya rin yan ng PBA. Siyempre hindi magpapuli ang Ginebra dito mga kabrods, dahil ang Ginebra balak nga nilang offera ng malaki. Ito pong si Dwight Ramos. Kung tutuusin, kayang-kaya rin naman nilang ipantayan yung offer ng mga Japan B-League salary nila mga kabrods, di ba? Kasi nga, syempre, once na mapantayan nila, babalik at babalik sila dito. Gaya ng ginawa nila kay RJ Abarientos. Kaya ito pong si Dwight Ramos, kaya kung napapansin nyo, lagi itong babad ni Coach Tim Cone. Paborito niyang player, hindi lang naman kasi daw basta pogi lang si Dwight. Clutch player na, one of the best defender rin ng team ng Gilas Pilipinas, and one of the deadliest shooter ngayon sa ating RP team mga kabrods. Kaya yan ang kinaganda ni Dwight Ramos. Kaya gusto na lang offeran at pabalikin dito sa Pinas. Ito pong si Dwight, di ba nga, hindi nga ito nakalaro maski single game sa UAAP. Why not subukan naman niyang pro naman dito sa PBA at makalaro rin ng isang game sa atin sa Pinas mga kabrods. Di naman basta-basta ito pong si Dwight Ramos. Malakas na player ito mga kabrods. Maski nga dyan sa Levanga Hokkaido, dyan sa pinaglalaro niya sa Japan B-League, isa ito sa mga parang nagiging captain ball na kung manonood kayo ng game ni Dwight Ramos doon, siya na yung nagiging leader dyan sa Hokkaido mga kabros, dahil sa kanyang mentality, sa kanyang leadership, sa galing niyang maglaro, sa kanyang mga decision making, talagang gumaganda yung value nito ni Dwight Ramos. Kaya yan ang kinaganda niya, kaya gusto itong kunin ni Coach Tim Cone at offer nito ng malaki. Pero syempre hindi na sila maglalagas pa ng mga ibang players dyan, dahil syempre sign na lang ito pong si Dwight at magpapadraft din sa PBA. So hindi na bago ito, maski nga si RJ Abarientos, ganun din yung senaryo niya from ibang bansa to PBA mga kabrods. Ngayon nasa Ginebra na, dahil kinausap ito ng Ginebra na ikaw idadraft ka namin dito para nga matulungan mo ang team at bigyan ka rin namin ng magandang offer. Kaya yan din ang gusto nilang gawin kay Dwight Ramos, dahil grabe nga mga kabrods, sa lahat-lahat ng player ni Coach Tim Cone, ito talagang pinakababad. Ito pong si Dwight, dahil hindi rin naman kasi basta-basta, dahil consistent din na ito pong player na ito, kung di nga rin dahil sa kanyang mga clutch basket sa ilalim, yung mga kanyang physicality, yung kanyang post-up play kagabi nung madaling araw against Qatar mga kabrods, at yung kanyang shooting, ay mahirapan talaga tayo kung walang Dwight Ramos doon. Kaya nga ito pong si Coach Tim Cone, maski siya nai-inlove na rin sa galing neto po ni Dwight. Kaya nga ito, gusto nilang gumalaw at syempre ikausapin ito pong agent ni Dwight Ramos na why not leave Hokkaido and maglaro sa Pilipinas ng parehas ng sahod dyan sa Levanga na sinasahod niya sa Japan B-League. Kaya ikaw mga abroad, sa tingin nyo ba worth it bang kunin na ito pong si Dwight Ramos? Para sa akin, napaka worth it na ito mga brods. Future superstar pa ng Ginebra kung tutuusin. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.